Praise the Lord. Ayan. Sige nga po, inaaniyahan ko po ang lahat. Tayo po'y tumayo. Praise God. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Ha? Masarap sumamba sa Diyos kapag ready. Amen. Hallelujah. Yung mga kabigatan mo, ilapit mo kay Lord sa mga oras na to. Amen. Hallelujah, bago tayo tuluyang magpuri, pwede po bang paki-welcome mo ang bawat isa? Minsan mo lang makamayan yan, ayan. Hallelujah, malamig, pero hallelujah, i-welcome natin ang bawat isa. Hallelujah, nang napakainit sa presensya ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. We thank you, Lord God. We bless your name. Come on, hallelujah. Jesus, sa umagang ito, Lord God, sa'yo kami patuloy na lalapit. Sa'yo kami patuloy na magtitiwala. Sa'yo kami patuloy na aasa, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, Lord, kapag sa'yo kami nagtiwala, Panginoong Jesus, bubukas, Panginoon, hallelujah, ang pintuan ng kalangitan. Naniniwala kami, Lord God, 101%, Lord God, tutuginin mo ang aming mga pangangailangan, Lord God. Sasamahan mo kami at patuloy mo kaming gagabayan, Lord God. We thank you, Lord. We welcome you in this place, in Jesus' name. Amen. Come on. Hallelujah. Tayo po'y sama-samang magbigay ng papuri sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sige nga po, sabay-sabay tayong pumalakpak. Yes, Lord God. Jesus, patuloy po namin itinataas ang aming papuri at pagsamba sa'yo. Thank you, Lord. Get ready. Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Minsan pa nga po, pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Makapangyarihan ka, O Diyos! Yes, Lord God! For the last time! Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Amen! Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan. Yes, Lord! Ay papupurihan. Thank you, Lord! Sasalamatan, magpakailanman. Bisan pa nga po, ika'y aking sasambahin. Aking Yes, Lord! sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan. Amen! Ay papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Come on! May mas ilalapit pa yan! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, mag-get ready! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan. Ika'y
magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasampitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan. Yes, Lord! Papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan. Ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Come on! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasampitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan. Ika'y papupurihan, pasasalamatan. For the last time! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasampitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan. Ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Sa gitna ng kalungkutan, declare it to the Lord. Yes, our God! Pasasalamatan magpakailanman. Minsan pa nga po, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Yes, Lord God! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! We bless your name! Hallelujah! Salamat, O Diyos! Tunay nga, Lord, sa gitna, Panginoon, na kami malungkot. Hallelujah, patuloy kaming lalapit sa iyo, O Diyos. Patuloy kaming magpapasalamat sa iyo. Hallelujah, at mas lalo pa kaming lalapit sa iyo, Lord God. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng karamdaman, Lord God, hallelujah. Patuloy kaming mananatili sa iyong presensya, O Diyos. Because we believe, Lord, walang ibang safe na lugar sa mundong ito ngayon, Panginoon, kundi sa iyong presensya lamang, O Diyos. Salamat, Jesus! Hallelujah! Dahil naniniwala kami, Lord, kapag kami malungkot, inaaliw mo kami, Panginoong Jesus. Kapag kami nabibigatan, Lord, hallelujah, patuloy mo kaming sinasamahan at gumagaan ang aming mga nararamdaman, Panginoon. At sa umagang ito, Jesus, salamat po, Lord God. Salamat po, Diyos. Maraming salamat, Lord God. Salamat, Lord, sa isang napakagandang umaga. Salamat, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. Come on, hallelujah! Huwag kang mananahimik sa pwesto mo ngayon. Ibuka mo ang bibig mo, hallelujah! Nais marinig ng Diyos, hallelujah, ang tinig mo sa umagang ito. Come on, hallelujah! Oh, oh, purihin ka, Jesus. Itataas kita, sasambahin kita. Hallelujah!
magtitiwala sa bigayan niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't maramay, ang Panginoo'y tapat. Come on! Gawin mo nga pong panalangin sa umagang ito. Sa Panginoong Jesus, hallelujah, Tiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Hallelujah, narin siya't tumalamay, ang Panginoon tapat kailan. Minsan pa nga po, hallelujah, lahat po na nagmamahal sa Diyos. Sa Panginoong Jesus. Yes, Lord. Ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't malamay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalambing, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, dinamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan pa man. Come on! Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon itapat kailan pa man. Hallelujah! That's the Lord. We bless your name, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah! Come on, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya'y maramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung pakiramdam mo, nanlalamig ka, come on! Sama-sama tayong lumapit. Lalamig. Hallelujah! Wala kang makapitan. Para ba ang daigdig sa iyo'y nakapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya! Minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa. Biyaya niya't habang, biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Yes, Lord! Hallelujah! Salamat, Jesus! Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Lahat ka po na nagmamahal sa Diyos,
sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. That's it! Pangino'y tapat kailan Hallelujah! Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Yes, Lord God! pili ang puso ko. Salamat, Jesus! Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili. Come on! Lift up your voice! Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. For the last time, Pili ang puso salamat sa pag-ibig mo. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan, walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Biyaya niya't abad sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Salamat, Jesus! Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat. For the last time, salamat, Jesus! Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Pangako mo! Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon, lahat nga po, hallelujah! Ng anak na Diyos, pangako niya! Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Thank you, Lord! Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Pangako mo, Diyos! Hallelujah! Salamat, Jesus! Yes, Lord God! Pangako niya! Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat
Panginoon tapat kailan pa man. Yes, Lord! Salamat, Jesus! Ikaw ay tapat, Jesus! Ikaw ay mabuti! Salamat sa pangako mo, Diyos! Ikaw ay tapat! Laging pangako mo! Hindi nagbabago! Yes, Lord God! We thank you, Lord! We bless your name, Lord God! Salamat, Jesus! Maraming salamat, aming Ama! Hallelujah! Thank you, Lord God! Tunay nga, O Diyos, ang pangako mo, Lord God, ay pangako, O Diyos. Hindi nag-iiba, Lord God. Kompleto, Lord, eksakto sa aming mga buhay. Maraming salamat, aming Panginoong Jesus. And we believe, Lord God, lagi namin sasabihin, Panginoon, hindi kami lugi, Lord, na nagtiwala sa'yo. At hindi kami malulugi, Lord God, dahil ang pangako mo ay pangako, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Jesus, dahil tapat ang pangako mo. Good timing, Lord God. Hallelujah. Salamat po, aming Diyos. Lord, we thank you so much, Lord, for this day. Salamat sa buhay na meron kami, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa dagdag na buhay, Lord, na lagi mong binibigay. Sa napakagandang mundo na binigay mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Nakakahinga kami ng maluwag, Lord God. Wala kaming oxygen, Lord, para lang makahinga. Salamat, Panginoon, dahil wala kaming karamdaman sa mga oras na to. Hindi kami nadidisgrasya, Lord, every time na bumabiyahe kami, Panginoon. Thank you for your guidance, Lord God. Thank you for the Holy Spirit, Lord. We thank you, Lord God. We thank you for your protection, Lord. Salamat po, O Diyos. Sa umagang ito, Lord, sa iyo namin patuloy na ibinabalik, Lord God, ang mataas na papuri at pagsamba. Tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord God, sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak po para sa hari ng mga hari. Alam ko may pangako sa iyo si Lord. Amen. Sa lahat ng mga nangako sa iyo, yung Yes. Diyos, yung tunay at totoo. Come on, come on. We bless you, Lord God. At alam ko, pag umahanga ka sa isang tao, napapapalakpak ka. Yung Diyos na buhay na pinaglilingkuran mo, tunay na kahanga-hanga. Come on. Worship the Lord. We bless you, Lord. Praise the Lord. Pwede ba natin awitin lang yung pangako ng Panginoon? Pwede ba itaas mo yung dalawang kamay and sing pangako niya? Pangako niya hindi nag-iiba, Di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. alam ko may sinasabi sa iyo si Lord sa awiting ito. Minsan pa, Pangako niya hindi nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon Minsan pa, church. tapat Lagi mo ng pagsamba. kailan pa man. Come on, lagi mo ng pagsamba. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon Pwede po ba mga kababaihan ay umawit sa Panginoon? kailan pa man. Come on mga kababaihan, awit kayo sa Panginoon. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Come on, mga lalaki. Panginoon tapat Mga power boys. kailan pa man. Mga makalakihan, awit tayo. Pangako niya hindi nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat. Come on, mga kalalakihan. Shout your voice. Pangako niya. Pangako niya hindi nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat. Come on, church! Sa lahat ng mga nagmamahal, minsan pa, Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng
tayo mag-pray. Minsan pa, Pangako niya'y di nag-iiba. di tulad ng iba. Panginoon, Panginoon'y tapat ay lamang. hawakan mo po sa kamay ang iyong katabi. Hawak-hawak po tayo ng kamay. Let's worship the Lord. Panginoon, salamat Panginoon sa buhay na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Marami kaming mga trials, marami kaming mga ups and downs sa buhay, Panginoon. Ganun pa man, ang pangako mo ay hindi tulad ng ibang tao, Panginoon, na nagbabago, na nalilimutan, at higit sa lahat, hindi tinutupad. Lord, narito kami sa iyong harapan, sa online, sa on-site. Kami po'y palaging umaasa sa iyo, Panginoon. Kami lagi may pag-asa sa paglilingkod sa iyo, na kahit may pinagdadaanan kami, ang tunay na lakas at ang tunay na tagumpay ay nasa pangako at nasa presensya mo lamang, Panginoon. Kaya Lord, patagin niyo po ang buhay ng bawat isa. I-ready niyo ang aming mga puso at isipan, ang aming kaluluwa at aming espiritu sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Correct us, teach us, rebuke us, change us, at higit sa transform us, Lord God, sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat pong lubos. Maghari ka at malwalhati ka sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsipagsabi po ng malakas na Amen. malakas na palapak nga po para sa hari ng mga hari, Panginoon. At bago ko po, kamayan, kung mamay ka ng dalawang tao, sabihin mo magandang umaga sa iyo. Good morning. Sa mga nasa ulit mo, magandang umaga rin po, no? Paki-share and heart react na lang po ang ating Facebook Live para mas marami po tayong maabot na buhay. Yan. Sa mga online po dyan, no, sa atin, paki-share nyo na lang po ang ating live. Gandang umaga po sa ating lahat. Yan, good morning po. Yan. Ngayon po ay araw ng linggo at ngayon po ay third Sunday at next Sunday po ay ating family day. Di po ata kayo excited mga kapatid, no? Ang ating 11th founding anniversary po ay isang buwan ng selebrasyon. Kasi next week po may celebration pa tayo gaganapin po sa Okamukam. Kaya sabihin mo ulit sa iyong katabi, happy anniversary. Marami pa po tayo marami pa tayong pagdadaanan sa buhay. Sabihin mo kasi marami pa tayong pagdadaanan. Dad, pakilakasan mo na konti na. Marami pa tayong pagdadaanan, marami pa tayong struggles na pagdadaanan, pagkatagumpayan, at higit sa lahat, marami pa tayong mga pagsubok na pagsasamahan. Sabihin mo nga sa mo, happy anniversary. Tatapusin ko po ngayon ang ating series po about legacy po kasi next week po ay ating family day. Mamaya po mag-meeting po tayo after ng closing prayer kung anong yung dadalhin at ang yung mga ipiprepare sa araw po ng linggo next week. Okay po ba mga kapatid? Kaya makikinig po tayo. Yung nakaraan po, pinag-usapan ng what they see you. No? Ano bang nakikita sa atin ng mga tao? Baka nga naman talaga totoo ang sinasabi sa'yo, judgmental ka. Pero hindi mo alam talaga, totoo. Ang mag-judge sa mga anak ng Diyos, mga hindi mo ka-churchmate. Amen? Mga kapitbahay mo walang pagkakilala sa Diyos, pamilya mo na nasa iyong circle, sa circle of family, sila palagi yung huhusga sa'yo. Kaya, yung katabi mong yan, yung ka-churchmate mo, hindi kanyang dinajudge, ikinokorrect lang po tayo. Amen? Kaya sabi ng Bible nakaraan sa Book of Deuteronomy, these commandments that I give you today are to be on your hearts. No? Sabi ng Panginoon, bago ibigay po yung topic nung nakaraan, mamaya po, sabi ng Panginoon, sabi niya, mga anak, bago kayo pumunta sa lupang pangako, itong utos ko lagi mo tatandaan. Sabi niya, itago, hindi mo lang lagi tatandaan, kundi ilagay mo sa iyong puso. Kaya ang tamang process pala ng salita ng Diyos, pag napakinggan mo, ilagay mo sa puso mo at hindi mo makalimutan. Amen? Sabihin mo kasi ilagay mo sa puso mo ang napapakinggan mo. Bakit? Sabi ng Bible, itinuro niya, impress them on your children. Ikwento mo sa iyong anak, sa mga susunod na lahi, at sabi ng Bible, talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Huwag mong kalilimutan, i-share ang pananampalataya mo kasi maiksi na lang pong oras natin. Amen? Kagaya po ngayon, sabi ko nga po sa inyo, ngayon pong after anniversary, nagbago na po ako, maikli na lang po ako mag-preach, di ka na maiinip. Magpapawisa ka, pero mamaya malalamig ka kaagad kasi mabilis na po mag-preach po ngayon. Amen po ba? Makakauwi ka na kaagad. Alam mo, layo ng mga bahay po natin, no? Kaya, bago ko po ibigay yung ating topic po today, ibalik ko po yung sinabi ko po ng Wednesday. Sabi dito, one burning heart can ignite many lives.
ang isang puso daw po na nag-iinit at nag-aalab sa paglilingkod ng Panginoon ay nakakahawa. Amen? Kaya, yung apoy mo sa paglilingkod, nakakahawa yan. Sabihin mo sa mga nakakahawa ka. Isa pala kasama nakakahawa ka. Kaya, pangalawa, in vice versa, yung panlalamig po nakakahawa rin. Kaya kung nanlalamig ka, huwag kang manghahawa. Kung ayaw mo mag-church, huwag kang mag-imbita, huwag muna tayo mag-church. Bakit nakakahawa yan? Sabi ng Bible, ang isang puso daw po na nag-aalab sa paglingkod, nakakahawa ng maraming buhay. Ito ha? Kaya anong gagawin mo? Sabi ko nung Sunday, seek the fire, guard the fire, and live the fire. Hanapin mo yung apoy. Ito na, paliwanag. Kaya sinabi ko po ito nung Wednesday, ulitin ko lang po ulit. Pag sinabi po seeking po, hindi ka tumitigil na hanapin hanggang sa makita mo. Diba sabi ko nga po, naranasin na po utusan kayo na magulang niyo, mga bata pa po kayo. Pinapakuha sa nail cutter, kung ano pinapakuha sa'yo, sabi mo, wala, hindi ko po. Sabi kasi nanay mo, nandun lang yan sa lamesa. Anong sabi mo? Wala dun mama. Wala naman sa lamesa. Kaya tinigil mo na paghahanap. Kasi nga, ending lang yon. Pero yung seeking po, kahit wala doon sa lamesang itinurong ng nanay mo, hanapin mo pa rin. Parang ganito, napunta ka sa church, hindi lang para umupo, hanapin mo talaga yung presensya ng Diyos. Kaya seek the fire. Kung sa upuan mo, hindi mo nararanasan si Lord, lipat ka ng upuan. Amen? Kapag parang puro distraction nakikita mo sa katabi mo, dapat siya nakakahawa. Pag hindi nag-amen na katabi mo, nakakahawa, hindi ka rin mag-amen. Pag hindi pumapalakpak katabi mo, hindi ka rin papalakpak kasi nakakahawa nga po yan. Pero pag ang katabi mo maingay, nakakahawa rin ang pagkaingayan. Kaya seek the fire, guard the fire, and live the fire. Kaya pag nakita mo yung apoy, sabi ng Bible, bantayan mo naman. Doon ka na in love eh. Kaya ang ating pong topic today ay don't let it stop with you. Huwag mong hayaan na yung apoy o ang mabuting balita ay tumigil lang po sa atin. Kaya nga pinag-aaral sa ng April is about legacy. Pinapasa natin. Amen? Kung ano ka ngayon, ipinapasa po natin. Babasahin ko po sa lahat po na may malinaw po na mata, pakibasa po, 1, 2, 3, basa. And the things, sabi ng Bible, sabi ni Paul, sabi ni Apostle Paul, itong mga napapakinggan nyo sa akin, sabi niya, ito ay sinasabi ko, pakinggan nyo sa harap ng napakaraming saksi. Sabi ng Bible, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Sabihin po ni Apostle Paul, itong napapakinggan nyo sa akin, ay ipasa nyo sa mga taong reliable. Pag sinabing reliable, yung mga nag-stay. Kaya tanggapin mo na may mawawala talaga sa buhay mo. May mga kaibigan kang tinatanggalan Diyos, may mga kaibigan kang nag-stay, may mga ka-churchmate kang lumipat, at may mga ka-churchmate kang nag-stay kahit may mga friction sa relationship. Sabi ng Bible, entrust to reliable people. Sino nga bang pagkakatiwala mo? Siyempre yung mga taong nag-stay. Yung kahit hindi mo nilibre, nandyan pa rin. Kasi hindi naman libre ang usapan eh. Ang usapan dito paglilingkod. Kasi sabi ng Bible, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Ibig sabihin po, si Apostle Paul, hindi ko na po sinulat dyan, may tatlong bagay na sinasabi. Number 1, don't keep what you learn. Huwag mo itago yung mga bagay na natutunan mo lang. Ipasa mo. Amen? Diba, papayag ka ba, anak mo, walang kaalam-alam? Yung wisdom mo, yung knowledge mo about sa isang bagay, hindi mo man lang naipasa. Kaya ang sabi ng Apostle Paul, anak, sabi niya kay si Timothy po kasi, pag sabi po kasi Timothy, disciple. Anak kaya. Sabi dito, number 1, don't keep what you learn. Ano bang natutunan mo, ipasa mo. Amen? Ako po, isa po sa mga bagay na magiging failure ko, pag hindi ko na ipasa yung calling ko. Amen? Pag sa church po, wala man lang gustong magpastor. May gusto po ba sa inyo magpastor, mga kapatid? Di ba? Ang failure kapag hindi ko na ipasa. Pangalawa, pass it on in others. Alam mo, meron sa ipasa mo. Pangatlong bagay, and teach them to pass it on again. Diba? Sabi ng Bible, number 1, yung mga bagay na tutunan mo, huwag mo itago. Pangalawa, sa verse 2 Timothy chapter 2, verse 2, ipasa mo sa iba. At sabi naman sa pangatlong bagay, tinuturuan ni Apostle Paul, yung ibang tinuruan mo naman, turuan naman siya, ipasa rin sa ibang tao. Malalaman niyo po mamaya kung ilang generation po ba yan. Kaya sabihin po dito, what God has given you was never meant to stop with you. Yung mga bagay na tutunan mo, hindi dapat tumigil sa'yo.
Ano bang ibig sabihin nun? Kung pananampalataya ka ngayon, siguraduhin mo, ipasa mo sa anak mo, sa mga magiging apo mo, sa mga circle of friends, ipasa mo. Amen? Kasi kung anong nakikita nila sa'yo, gagayahin din po nila sa atin. Kaya huwag mong sisisihin, bakit hindi nabuborn na kinakatabi mo, baka kasi ikaw ang laging katabi. Bakit hindi nagbago katabi mo? Kasi ikaw ang laging katabi. Palit ka ng katabi mo. Amen? Kaya, anong ibig sabihin nun? You have received, nakikita niyo po ba? Nalitan ko masyado. You have received something from, ano ba yung mga bagay na natanggap mo mula sa Diyos? Number 1, pananampalataya. Kumusta ba pananampalataya niya, mga kapatid? Ipasa mo, ituro mo. Na sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Kasi nga po, ang pananampalataya lang daw ang pwedeng magpagalaw at magpakilo sa Diyos. Kaya kung wala kang pananampalataya, paano mo ipapasa? Di ba sabi natin, hindi mo pwedeng ibigay sa isang tao ang mga bagay na wala ka. Paano ibigay yung pananampalataya? Hindi ka nga, wala ka ng pananampalataya. Sa panahon ng pananampalataya, nanlalamig ka. Sa panahon ng pagsubok, nanlalamig ka, nanlalambot ka. Hawakan nyo nga po ang inyong katabi. Nanlalambot ba, nanlalamig, nagiinit, o nauupos? Ano bang natanggap? Number 1, faith. Number 2, grace o biyaya. Kaya wag kang judge ng judge. Kaya wag kang judgmental. Amen? Kasi nga po ang biyaya, hindi mo deserve, hindi ka karapat-dapat, pero ibinigay sa iyo ng Diyos. Tawag doon grace. Biyaya ng Diyos. Karapat-dapat ka bang iligtas? Hindi. Kasi alam ng Diyos, magkakasala ka pa rin eh. Kaya nga may hinandog siyang biyaya, si Kristo Jesus, na symbol of grace. Kasi nga po, nasa lahat ng gagawin mong kamalian sa buhay, pwede kang lumapit palagi. Ipasa mo yung biyaya. Kaya lahat ng mga taong nakita mo masamang tao, pwede pa silang magbago. Amen? Sabihin mo kasama, pwede pa silang magbago. May mga tao ka bang isinumpa? Wala na siyang pagbabago. Tapos, yung isinumpa mong tao, naging ka-churchmate mo pa. Amen? Grace, tawag doon biyaya, ipapasa natin. Amen? Pangatlo is truth. Ang truth po, kahit masakit, kahit hindi, kailangan mo ipasa. Ang truths po parang law of gravity. Ano bang itinatapon mo, babagsak palagi. Tawag doon truths. Kahit ipag-pray mo, bakit tinatapon mo, kahit ipag-pray mo, automatic babagsak po yan. Amen? Diba? Subukan niyo po ibagsak po ng inyong cellphone. Subukan niyo po. Siyempre, may babagsak yan. Kasi kahit ipalalagin mo yan, babagsak at babagsak pa rin. Ganun ang truths. Masakit man o hindi, it's still katotohanan. Ipapasa natin sa new generation. Ipapasa natin sa anak mo, sa apo mo, sa kaibigan mo, ipasa natin. Na totoo lang, walang relihiyong makaliligtas. Si Kristo Jesus lang po talaga. Huwag mo itatago yung truths. Sinasabi mong mahal mo kaibigan mo, hindi mo man nakwentuhan. Bibilisan ko, nakaka-11 minutes na po. Sabi ko, magbabago na ako eh. Pang-apat, salvation. Yung salvation kaligtasan na tinanggap mo, sabi ng ipasa mo rin. Hindi lang dapat ikaw ang naligtas. Payag ka ba sa pamilya mo, ikaw lang tumanggap sa Panginoon? Ipasa mo. Kahit ayaw nila, ipasa mo. Kasi ako naniniwala, kung ang masama nga pag ipinasa mo, kahit hindi pansinin, tumatalab eh. Yung katotohanan pa kaya, magandang balita galing sa Diyos, time will come, lahat ng ibinabato mo, tutubo yan. Napansin mo, ito, misteryo ng buhay. Di ba may mga tanim kang hindi tumubo? Diniligan mo. Hindi tumubo. Ilalagaan mo, kulang na nga lang, kulambuan mo para tumubo. Hindi tumubo. Pero yung ibinato mo lang, tumubo. Ako nga po, may nagtanim ako ng kalabasa, yung alagang-alaga ko, dinidilig ko araw-araw. Hindi tumubo. Yung itinapon ko, yun ang tumubo, yung painamuka. Ganun pala talaga ang misteryo ng buhay. Kahit hindi na tinatanggap yung sinasabi mo, time will come. Yung bawat ibinabato mo, tutubo rin yan. Amen. Sabi mo siya, tutubo rin yan. Ipasa mo. Pastor, hindi nila gusto. Bakit? Sino bang may gusto na sinasabi? Wala naman talaga. Ikaw nga ayaw mo rin yan dati. Tinanggap mo lang din, tumubo lang din talaga eh. Pero mo, ang sarap na may bisyo. Kasi sinasabi, alam mo Brad, yung bisyo mo na, dadaling ka niyan sa dagat-dagat ang apoy. Baka hindi ka makarating sa dagat-dagatan sa ukamukam. Kaya salvation, ipapasa mo. Hawakan mo ka sa balikat ng iyong katabi. Sa mo, ipasa mo yun sa kaligtasan mo. Pero ba sa pamilya mo, ikaw lang ang naligtas? Papayag ka ba nun? Kaya,
lahat ng opportunity gawin mo na. Kasi nga po, kulang na oras natin. Hindi mo alam, wag mo na hintayin, pastor, di pa hata handa. Hindi kailanman magiging handa ang taong kausap mo. Ang demonyo kasi, tolak ang demonyo po, mas masipag sa mananampalataya. Amen? Di ba? Pag tomahan, ang bilis magaya eh. Pero pag simbahan, check ko lang ang schedule ko. Amen? Ito ha, kaya because the danger is not losing your faith. Ang delikado is letting end it with you. Ang delikado, hinayaan mo lang tumigil sa'yo. Yun yung ayaw ng Diyos. Yung tumitigil lang sa'yo lahat ng minim. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, pag pinagpapala ka, mag-share ka eh. Kasi ang delikado, hindi yung mawalang nga. Ang delikado kung tumigil lang sa'yo yung biyayang ibinibigay ng Diyos. Kaya napuputol yung cycle ng blessing kasi receive ka lang ng receive, hindi ka nagbibigay. Yun yung delikado. Kaya ang anak po ng Diyos, kapagbigay. Amen. Sabihin mo nga sa mo, tingnan mo sa mga kayo kapatid, sa mga pautang nga kapatid, pautang. Iba pa utang, iba ibigay ha. Nandiyan po ito mga kapatid ha. Ang delikado, hindi yung nawawalang nga. Ang delikado, yung tumigil lang sa'yo. Yung biruin mo, totoo naligtas ka eh. Hindi delikado yun. Ang delikado, kung ikaw lang ang naligtas. Paano kung yung anak mo namatay kinabukasan? Magulang mo namatay kinabukasan? Ano mo sasabihin? Di mo pa naman alam ang disgrasya. Di ba? Doon nga sa Dipoy, may na-disgrasya eh. Di ba? Doon pa na-discover na yung... doon pa na-discover yung harang, sako pala na buhangin. Hanggang ngayon, sariwa pa rin. Parang isda, sariwa pa rin. Naka-rep. Ayun yung delikado, no? Hindi mo ipinapasa yung pananampalataya. Ayun yung delikado. Sabi mo sa mo, delikado yan. Yung nasa school ka, tahimik ka, hindi ka man lang umiimik. Uy, born again ako. Diba? Delikado yan. Nasa trabaho ka, lagi mo kinakausap. Hindi ka man lang masasabi, uy, born again ako ha. Yan ang delikado. Number one ang agad daw. Number one, your faith is not just for you. Ang pananampalataya, hindi lang po para sa'yo. Bakit? Paul told Timothy, what you heard from me, entrust to others. Kaya yung bawat napapakinggan niyo po during preaching, Sunday, every Wednesday, ipasa mo rin sa iba. Nangangailangan sila ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Amen. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Tingnan mo mukha ng inyong katabi. Mukhang may pinagdadaanan. Tingnan niyo po ang inyong katabi. Stress, diba? Stress. Stress yan. Kasi nga, sabi ng Bible, lahat tayo nangangailangan ng mga yung napakinggan. Siguro ito na napatunayan ko, no? Siguro yung sinasabi ko ngayon, hindi mo kailangan. Pero siguro, may mga taong kailangan ng narinig mo ngayon. Kaya kailangan mong ipasa. Ako po, nakaraan, may nakausap po ako sa cellphone po, 1 oras kami nag-uusap eh. Nai-stress na, halos magpakamatay na eh. As in, magpapakamatay na po talaga. Siguro, sabi ko nga, yung narinig ko noon, hindi ko kailangan. Pero yung mga tao na kailangan mapakinggan yung napakinggan ko, kailangan ko ipasa. Yung mga anak mo, kailangan ng sermon yan. Hindi mo kailangan ng pulpito. Ba, sabi ko nga po, ang unang sermon na narinig mo, hindi naman sa church eh. Ang unang sermon na narinig mo, sa bahay eh. 5:00 pa lang, tumitilaok na. Amen? Walang pulpito, walang praise and worship, walang closing prayer. Diretso sermon. Dito, sinasermon na ka, bago ka sermonan, magpipray muna tayo para tanggapin mo lahat ng sasabihin. Amen? Kaya huwag ka sisimangot. May kurutin mo nga sa pisngin ko. Huwag ka sisimangot, ha? Huwag ka sisimangot. Okay, bigyan kayo ng, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng what you heard from me, entrust to others? Meaning po, don't keep it. Huwag mo itago. Hindi kasi, sabi ko nga nung nakaraan, hindi ka secret agent, mananampalataya ka, ambassador ka. Pinadala ka ng Diyos sa school mo, pinadala ka ng Diyos sa trabaho mo, pinadala ka ng Diyos sa mga transaction mo. Kaya don't keep it. Huwag mong itagong mananampalataya ka. Huwag mong sarilihin. Pangatlo, don't hide it. Huwag kang magtatago. Pangatlo, don't stop with you. Kaya ikaw, kung mananampalataya ka, hindi dapat tumigil sa'yo. Kaya diba sabi ko pa nakaraan, si Joseph the Dreamer, ang problema sa kanya, hindi naman siya eh. Ang danger, hindi niya na ipasa na siya mananampalataya. Yung sumunod sa kanya, siya mananampalataya, ang sumunod sa kanya, mananampalataya. Saan po? Sa loto. Mananampalataya sa loto.
mananampalataya sa ending. Di ba? Matahimik po mga kapatid. Di ba? Ayun ang danger, di ba? Mananampalataya ka, hindi mo na ipasa sa anak mo, anak, alam mo, ang tamang relasyon, ang siyang makakapagligtas. Ano na ipasa mo? Sakit. Di ba? Failure natin bilang magulang. O bilang kaibigan, sabi mong mahal mo kaibigan mo, hindi mo man lang naisa, alam mo anak, alam mo Brad, alam mo pre, alam mo par, alam mo gar, mahal ka ng Diyos eh. Yun ang pwedeng maging failure natin. Yung hindi natin na ipasa na ikaw mananampalataya ka. Amen. Ito ha, kaya anak, truths, bigyan kayo ng truths. Faith is received, but it must also be released. Ang pananampalataya tinatanggap at kailangan i-release din. Paano? Pasa mo sa iba. O, di ba? Kaya pag malamig ka, naipapasa rin yung panlalamig. Kaya, ano ba ha? Kaya napansin niyo po sa mga taong may lagnat, pag hinawa ka mo, mahahawa ka na rin. Eh, paano kung sa mga may lagnat, nakipagkwentuhan ka pa? Baka ikaw na ospital. Ma-admit ka. Ganun din po panlalamig. Nakakahawa yan. Amen. Naipapasa yan. Amen. Ang panlalamig pa naman, parang COVID. Di ba sabi sa cycle po ng science po about COVID, ang isang tao na po infected, kayang humawa ng 6 na tao. At yung 6 na tao times 6, 36. Pero mo, nagsimula sa'yo, na-spread mo sa 6, yung 6, ipinasa rin na sa 36. At yung 36 times si Paul 36. Ilan? May na ako sa mat eh. Ibig sabihin na nagsimula sa isang tao na ipasa. Oh. Kaya ganun di ba, ang pananampalataya, nakakahawa rin. Ang apoy mo sa paglilingkod, nakakahawa rin. Kaya number 2, malapit na ako, you are a link, not the end. Ikaw ay ugat, ikaw isang linya, hindi ikaw yung end. Kaya hindi dapat sa'yo magtapos lang. Amen? Anong ibig sabihin nun? Sample lang ko po kayo, ito po yung tinatawag na 4th generation. The 4th generation of faith. Nagsimula kay Paul. Pinasa niya kanino? Kay Timothy. At anong sumunod? Yung si Timothy, sabi ni Apostle Paul, Timothy, anak ko, ipasa mo sa mga reliable people, sa mga taong nag-stay. At yung mga reliable people, sabi naman ng Apostle Paul, ito, ipasa mo naman sa iba. Tawag dyan, 4th generation of faith. Ibig sabihin po sa akin, nagsimula yung Word of God, pinapasa ko sa inyo, ibig sabihin po niyan, Paul is the teacher, Timothy is the receiver, yung pangatlo, reliable people is the next leader. Kaya yung pagpapasahan mo pala, sila yung susunod na leader ng church. Amen? Gusto niyo po ba ako tumanda po akong pastor? Ako ay po 60 years old na. Ako pa rin nagpipreach. Amen? Alam ko naman mas mahuhusay kayo. Eh, ito ha, sabi niya, 4th generation, yung teacher, si Paul, si Timothy is the receiver, yung reliable people, yung mga nag-stay, yung mga taong malalapit. Tawag doon, mga next leader. Pang-apat, others is the future believer. Sila naman yung mga taong bagong mananampalataya. 4th generations of faith. Alam mo na ha? Sa akin mo napakinggan, ipinasa ko, kayo yung Timothy ko, disciple ko, receiver. Yung mga taong malapit sa'yo, sila yung mga susunod na leader ng church. At turuan niyo rin po sila, kapag nakakilala nila si Lord, yung mga tao na yun, mga reliable people, ipasa rin sa ibang tao. Ang tawag naman, mga future believer. Tawag doon, discipleship. Kaya pag wala kang bunga, nako, iisip ka ngayon. Baka itinago mo lang. Itinago lang po natin. Kaya anong ibig sabihin? Someone invested in you. No, may mga tao po ba nag-invest sa'yo? Nag-invest ng negosyo, nag-invest ng puhunan. Pero sa Bible, may mga tao daw pong nag-invest sa'yo. Sino sila? Now, it's your turn to invest in others. Sino ba yan? Mga nag-invest sa'yo ng prayer. Bunga ka ng prayer, kaya pag may mga tao nilalamig, ipag-pray mo rin. Mag-invest ka ng prayer. Nung nalalamig ka, binisita ka. Kaya nung time na may nalalamig din, bisitahin mo rin. Huwag mong palamigin. Painitin mo rin. Amen? Kaya, tandaan nyo ito pa malagi mga kapatid. May mga nag-invest sa atin, may mga nag-pray sa atin, no? Bunga tayo ng pray, bunga tayo ng follow-up, kaya pag may nanlamig, i-follow up mo rin. Amen? Tingnan mo, matas-matas yung katawan mo, i-follow up mo rin. Hindi ko lagi pina-follow up. Kasi alam mo kung bakit? Receiver ka eh.
Hindi ikaw yung next leader. Leader ka na eh. Amen po ba? Oh, kaya ngayon, kung naipasa sa'yo, ito naman yung turn mo para mag-invest naman sa iba. Pasa mo rin. Sino? Sa mga katrabaho mo. Baka naman yung katrabaho mo may problema sa marriage, turuan mo. Turuan mong magmahal. Turuan mong mag-guard ng relationship. Amen? Amen? Kaya ang truths, isa pang truths, eto nadoble po, faith received, faith must all be released. Nadoble ko po. Okay, number 3, pangatlo, sa huli, what you don't pass on, you lose. Yung mga bagay na hindi mo na ipasa, mawawala po sa inyo po yan. Patunayan ko po sa inyo mamaya. Okay? Nandiyan po kayo mga kapatid. 10 slides na lang ako. Kaya if faith is not shared, it becomes weak. Kaya siguro nang hina ka, wala kang outlet. Hindi mo na ilabas. Amen? Ganun pala yung cycle ng spirituality. Kapag pala hindi mo na ipasa yung faith, yung paglilingkod na ginagawa mo, yung pananampalataya mo, humihina. Bakit? Wala ka man lang naging bunga. It becomes weak. Hawakan mo nga sa balikat ng iyong tabi. Sabi mo, huwag kang weak. Bakit ikaw sinasabi ni Robin Padilla na weak? Kaya sabi ng Bible, nangihina ka pag hindi mo ipinapasa ang iyong pananampalataya. Pangalawa, una, it becomes weak. Number 2, it becomes silent. Tumatahimik ka. Parang ganyan, tahimik ka ngayon. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi hindi mo sinishare. Tumatahimik ka ngayon. At nung nagkaroon ng tawag dito, nagkaroon ng problema sa company o sa mga lugar na pinupuntahan mo, nasabi, uy, born again ka pala, hindi ka pala nagsabi. Bakit? You become silent. Kapag hindi mo, naipasa ang iyong pananampalataya. Alam mo ba, maigay ang daigdig? Puro sila nagsasabi ng katotohanan galing sa puso nila, pero according sa Bible, that's a lie. Di ba sabi ng tao, gawin mo yung habang bata ka pa, sabi na habang bata ka pa at may oras ka pa, gawin mo yung mga bagay na pwedeng magpasaya sa'yo. Truths yun ng tao, pero sabi ng Bible, habang bata ka pa at pag tumanda ka, alalahanin mo palagi ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Bakit? Kaunti lang ang oras, kaunti lang at pwede tayong kunin anytime ng buhay pong pahiram sa atin ng Diyos. Kaya anong iiwan mo sa mga sa next generation mo, sa second, third, and fourth generation mo? Anong iiwan mo? Panlalamig. Amen. Anong iiwan mo? Amen? Pangatlo, kapag daw pwede mo i-share yung pananampalataya, it slowly disappears. Napapansin mo nilang, nagdi-disconnect ka sa church. Nagsisimula sa store. Pa-schedule ako. Nagsisimula sa ganon, at di mo namamalayan, nasasanay ka na pala, at di ka na uma-attend. It slowly disappears. Tawag dyan ng Bible, spirit of python. Ang python po pala, hindi kanya basta pinapatay ka agad. Ang spirit of python pala, o ahas, sabi ng Bible, ang trabaho pala niya, at kahit sa tunay na buhay, lilingkisan niya muna yung tao, panghihinain niya muna, at kapag mahina na, tutuklawin niya na. Kaya kapag ang panampalataya mo'y pawala na, alam mo na, nadali ka ng spirit of python according sa Bible. Yung wala ka ng gana. Amen. Tingnan mo nga po yung katabi mo, may gana pa ba? Yung nag-church ka nga, pero parang hinahatak mo pa yung paa mo. Paglabas mo, 2 paa na hinahatak mo. Amen? Kapag gano'n na yung pakaramdam mo, baka may problema tayo. Ang problema natin, baka hindi yung faith na nilalabas ng iyong, baka yung nilalabas ng iyong bibig, hindi pananampalataya. Sabi nga po ng Bible, sabi ng Bible sa Book of Psalms, kung gusto mo daw pong maging masaya, simulan mong magsabi ng mga positibong bagay. Kaya pala nanghihina ang tao, according sa psychology, dahil din sinasabi ng kanyang bibig. Kaya ka madalas magalit, alam po kung bakit? Tanungin niyo po sa akin. Kasi laging nilalabas lang yung bibig, pangit. Kaya alam ka nagagalit. Kaya pala sabi ng Bible, kailangan pasukin ni Kristo puso mo, kasi pag para ang lumabas sa iyong bibig, puro kabanalang galing sa Diyos. Tandaan niyo po, hindi natin kaya maging banal lang sarili. Diyos, as si Kristo lang talagang kaya magpabanal sa atin. Kaya pag alam mo parang unti-unting nawawala, alam mo na,
nadali ka. Amen? Oh, anong gagawin? Ito yung hard truth. Hindi lang basta kundi hard truth. A faith that is not given away will not grow. Ang pananampalataya hindi naipasa, hindi lumalago. Oh. Tanong. Gusto niyo po ako magtanong? Ang tanong, eto po. Magagalitin ka pa rin ba? Kasi sabi ng Bible, no, ang pananampalatayang ibinigay at hindi mo isinare, hindi mo ipinasa, hindi lumalago. Kaya papansinin mo, lumago ka na ba? Yung struggle mo ba noon? Struggle mo pa rin ngayon? Tagalogin ko. Yung kahinaan mo ba noon? Kahinaan mo pa rin ngayon? Kaya kung ang kahinaan mo noon, kahinaan mo pa rin ngayon, ibig sabihin, walang paglagong nangyari. Amen? Kaya, ayun ang katotohanan. Kapag hindi mo na ipapasa pananampalataya, hindi rin siya lumalago. Hindi rin siya dumadami. Diba nga ikaw, pag may halaman ka, uy, malago na to, puputulin mo. Itatanim mo ulit. Kasi bakit? Malago na eh. Ngayon, paano ka itatanim muli? Hindi ka nga lumago eh. Amen? Amen? Kaya, kumustahin mo nga po ang iyong katabi. Sabi mo, kumusta na ang buhay-buhay mo? May buhay pa ba? O wala nang kabuhay-buhay? Diba napasin mo? Pag nanlalamig ka, ang kwento mo, kwentong panlamig din. Ay, wala na po itong kausap mga kapatid. No? Di ba pag on-fire ka sa Lord, ang lagi mo ka ng bibig mo, alam mo, grabe sinabi ni Pastor, sakit! Pero, ayusin na. Pag nanlalamig ka, alam mo, lagi na lang ko pinaparinggan ni Pastor. Huwag ka na mag-church, pariringgan ka rin. Nakakahawa. Di ba, alam mo pag nanlalamig ka, alam mo pag on-fire ka, yung sinasabi ng bibig mo. Di ba napansin mo, pag nag-away kayo ng asawa mo, ano kinakwento mo? Yung asawa ko, tambay. Pero pag kumita, alam mo, asawa ko, masipag. Ang ganda, di ba? Ang ganda na sinasabi mo pag in love ka. Kaya alam mo na, pag hindi ka na in love sa Diyos, pag puro pangit na yung lumalabas. Huwag mo nga sa ulo ko tabi mo. Sampuhak mo sa ulo. Sabi mo, kasi ng bungo mo. Amen? Alam mo na ha, ang pananampalataya ipinapasa. Kaya pag hindi mo ipinasa, o hindi mo na ipapasa, ibig sabihin, hindi lumalago yung pananampalataya natin. Amen? Kaya, wag kang, alam mo ang toxic culture ng Pilipino? Sample ako, number 1, toxic Filipino culture. Kapag pag may handaan, hanapin kung ano yung wala. Makikain ka na lang, hanapin mo pa yung wala. Birthday mo, birthday ni Ninang Feb, wala man lang pasyangay si Ninang Feb ngayon dito. Diba ang toxic? May salad. Kulang sa gatas. Salad ba to? O juice? Ice candy ata to eh. Ito ice candy ni Tinay. Kulang sa 5 piso lang alit pa. Parang tunay yan, parang tunay yan. Joke lang pa. Di ba? Pag diba? Toxic. Meron pa nga di ba? Toxic Filipino culture. Yung hindi ka naman nagpabaon, humingi ka ng pasalubong. Yung pasalubong naman, Nabigyan ka ba ng baon? Wala! Nagpaparinig na nga siya, alam mo, alis ako bukas. O, kailangan ko ng pera. Wala kang pabaon, tapos mag-expect ka ng pasalubong. Isa pang toxic Filipino culture, according po sa Word of God. Kapag galit ka, gusto mo galit din yung tao sa paligid. Awit. Amen? May kailan ka bang ganyan? Huwag ka mala, hindi yung katabi mo yan. Yung isa mong katabi. Amen? Pang-apat, panghuli na po agad. Bilis talaga ang oras. Nakaka-32 minutes na po ako. Pang-apat, God is calling you to raise others. Bakit kailangan may pasa? Kasi nga po, lahat tayo may katawagan. Kaya ikaw, hindi ka damo. May purpose ka. May layunin ka sa mundong ito, bakit ka nabubuhay? Bakit nag-crush ka na, buhay ka pa rin? Kasi nga, may katawagan ka sa Diyos na may mga tao kang dapat palakasin. Kaya ako, sabi ko natutuwa ako, pag ang church, marami ng professional sa church. May mga professional teachers, professional criminologists, professional engineers, ano pa? Lahat ng professional dito na. Mga nurse. Ba? Wala
po, wag na po yung professional driver, ha? Sa professional, driver's license mo, professional. Wala ka, di ba, pag malaki mo, professional driver's license ka eh. Di ba, parang ganito, ano natapos mo? Professional po ako. Anong professional? Professional driver. Pakita mo lisensya mo. Kaya ikaw, may katawagan ka para may mga taong makakilala sa Diyos at palakasin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Amen? Bakit? This is not just about being a believer. This is about raising believers. Kaya ikaw, tinawag ka para may mga taong makakilala rin. Tawag doon, legacy. May maiiwan. Pag namatay ka, anong maaalala sa'yo? Amen? Diba? Pag namatay ka, anong sabihin sa'yo? Buti lang namatay yung tao na to. Salot! Salot! Ano pa minsan? Ito totoo sa buhay, ha? Ito ang katotohanan ng buhay. May mga taong ayaw talaga sa'yo. Huwag mo nang ipilit. Amen? Kahit tuwang-tuwa, marami natutuwa sa'yo, believe me, may mga taong ayaw talaga sa'yo. Huwag mo nang ipilit. Kaya huwag kang patunay ng patunay sa mga taong ayaw sa'yo. Ayaw nga sa'yo eh. Mataba ka, nagpapayat ka, believe me, kahit pumayat ka, ayaw pa rin niya sa'yo. Kasi nga, ayaw nga niya sa'yo eh. Amen? Mabuhay ka doon sa mga taong, sabi nga ng Bible, mga reliable, mga nag-stay, kahit sa mga panahong walang-wala ka. Sa mga panahong nanghina ka, nandyan pa rin sila. Doon ka mabuhay sa mga taong yon. Kaya ang tawag doon, this is not about being believers, it's about raising believers. Kaya magpapalakas tayo ng mga taong makikilala, especially mga manampalatayang nanlamig ang mga na-backslide. Amen? Kaya alam mo na ha, ang trabaho mo, mag-follow up ng mga taong nanlalamig. Saan? Saan, pastor? In your home. Baka sa pamilya mo may nalalamig. Huwag ka nang lumayo. Follow up mo pamilya mo. Ikaw, hindi ka nag-church ha. Amen? Lapit-lapit na lang ang bahay, hindi ka nag-church. Follow up. Amen? Kasi nga, ang trabaho natin, to raise believers. Magpalakas. May membro ka sa pamilya mo, hindi ka na Kaya di ba sabi ko, sa mga magulang po, ipakita niyo sa mga anak niyo, nagpipray po kayo. Amen? Kasi po, ang bata, hindi sila, lalo po sa generation natin, sa millennials at Gen Z, ang mga bata po ngayon, hindi nakikinig. Anong ginagawa? Nanonood. Amen? Sa panahon ng 90s po, kagaya nila Tatay Norbing, 80s, Tatay Norbing, ilang taong ka na tayo? Ilang taong ka na tayo? 80s? Sa 1980 ka pa pinanganak tayo? Pag may makatanong po ito kasi makatandaan, Tay Norbing po ang inyong tanongin. Marami pong alam yung Tay Norbing. Kaya, panahon ng 70s, 80s, 60s, 70s, 80s, 90s, pamalo pa lang nilalabas mo, nakikinig na yung bata eh. Wala ka pang sinasabi ha. Makita nila pamalo mo, okay na eh. Pero sa panahon po ng 2000 at 2010 to now, 2020, iba na po yung way ng, mahal mo pa rin, pero iba na yung way ng listening. Yun na po yung panunood sa'yo. Tinan niyo po, pag sa loob ng tahanan, nakita sa'yo, may ginagawa kang pangit, huwag kang mag-expect yung anak mo, gagawa rin ng tama. Amen? Di ba? Napapansin mo yung anak mo, may sinasabing hindi magandang salita. Kasi nga, hindi niya pinakinggan sa'yo, tinignan niya lang sa'yo, napanood ka lang. Amen? Number 2, follow up sa in your home, in your circle, sa iyong kinabibilangan. Classmate mo, naikwento mo na bang ikaw ay born again? Sa katrabaho mo, sabi mo na, ikaw yung mananampalataya ako ha. Hindi pwede sa akin yan. Circle of friends. Amen? Pangatlo, ito maganda, in your church. Follow up ka. Pag may nanghihina po sa church, follow up mo. Amen? Amen. Huwag gumawa ng subdivision sa church. Amen? Ito natutunan ko sa church, meron talagang sakit na sa relasyon po na pagkakabahabagi, meron ganyan talaga. Pero ngayon, sinasabi ko po sa inyo, pag may mga nanghihina, i-follow up, kausapin. Amen? Huwag hawaan. Amen? Yung ganito, yan. Ako may narigan po kanto. Hindi tiga rito, ha.
take note, hindi tiga rito. Okay? Clear ko ha? Clear ko ha? Kasi may kwento po kasi na may isa daw pong kapatid na yung nag-church. Tapos may nag-follow up naman. Sabi nung nag-follow up, ba't di ka na nag-church? Kasi, ganito, yung kapatiran doon, hindi ako pinapansin. Para kung may virus. Yung nag-follow up, sabi, alam mo, sis, ay babae. Bro na lang, bro. Alam mo, bro, sabi ni bro, alam mo bro, yung ka-churchmate natin na yan, ganun din ang ginawa sa akin. Tama ang ginawa mo, hindi ka na nag-church. Di ba? Nakakahawa. Kaya, anong gawin mo? Follow up. Amen? Pag may nangihina, palakasin. Pag may malakas, lalo pang palakasin, huwag hatakin pababa. Okay? Kaya mature faith multiplies, not just survives. Amen? Ang pananampalataya daw pong matured, mga umugat, ay mga taong dumami. Paano? Marami ka na palakas na tao doon sa sinabi mo. Hindi lang basta nagsusurvive. Parang, thank you Lord. Survive naman ang buong araw. Hindi po ganun pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, nagpaparami ng mga taong malalakas. 4 na slide na lang po ako, magkatapos na po ako. Ito po. Kaya heart check. Turuan natin. Check mo puso mo. Number 1, who is stronger in faith because of me? Tagalogin ko po. Sinong mga tao ang lumakas ang pananampalataya dahil sa'yo? Amen? May napalakas ka na ba? O may napakalas ka na? Amen? May napalakas na po ba kayo mga kapatid? Hindi. Ulitin ko lang po. Hindi lang po sa church. May mga tao na bang nabigyan ng hope o ng asa dahil sa sinabi mo? Lumakas dahil sa'yo. Pangalawa, heart check. Who am I intentionally leading to God? Sino naman tayo mga tao na lagi kong, ano bang Tagalog, intention na? Yung sinasadya kong ilid talaga papunta sa Diyos. Yung meron kang goal, itong kaibigan ko, dapat mawin ko to. Sinasadya mo. Kinakwentuhan mo palagi. Meron ka bang ganyan? Ganyan po pananampalataya, may lumalakas dahil sa'yo, at pangalawa, may mga tao kang sinasadyang bisitahin para kwentuhan about sa salita ng Diyos. Dinadala mapunta sa Panginoon. Meron ba? Kung wala kang ganyan, wala kang taong lumalakas dahil sa'yo, at walang tao na ini-intention mo na idalhin sa Diyos, then your faith is not yet complete. Tumigil lang sa'yo. Kung wala ka malang ang discipleship po kasi, hindi yan yung basta na ipangalan lang sa'yo. Kundi ang discipleship, yung mga taong lagi mo nakakausap at lagi mong naseshiran. Kapag nag-stop sa'yo yung Word of God, ito ang ibig sabihin nun. Ang pananampalataya mo, hindi kompleto. Kaya hindi ka lumakas kasi wala kang na-release sa ibang tao. O tinan nyo, bakit? Alam niyo po sa akin kung bakit? Di ba napansin mo pag may sinabi ka sa ibang tao, lalo na narinig nila, nahihiya kang mag-fail? Kasi baka sabihin nung sinabi ko to dapat panindigan ko yung sinabi ko. Ganun pa rin pananampalataya. Napansin mo, kaya wala kang sinishare, kasi wala kang pakialam. Pag pwede kang magwalwal. Ay mo, Yoko muna. Di ba? Kapag walang lumalakas dahil sa'yo, at walang mga tao na nililid ka sa Diyos, ibig sabihin, hindi ka kompleto. Amen? Ito po na magtatapos. It didn't start with you, and by God's grace, it will not end with you. Hindi siya nagsimula, ang biyaya, hindi nagsimula sa'yo, at hindi rin dapat magtapos sa'yo. Si Lord Jesus po, namatay po para sa lahat. Hindi lang po para sa isang church. Kaya po, kakultuhan, yung sasabihin ko sa pulpito na, ito, Kingdom Harvest Palawan, tayo lang yung ligtas. Yung kami lang church, hindi. Kakultuhan yon. Hindi ko kailanman sasabihin yon. Ang biyaya po ay para po sa lahat ng mga taong nabubuhay sa daigdig. Kakilala mo, katrabaho mong palamura, kakilala mong punong-puno ng bisyo, mga taong sinirang buhay, kaya ang biyaya ng Diyos hindi lang dapat mag-stop sa'yo, at hindi rin dapat tumigil sa'yo, at hindi rin dapat
mag-end sa'yo. Ipapasa po natin. Amen? Kaya failure natin, church, kapag tayo namatay na lahat, wala nang nag-church sa simbahan natin. Bakit? Hindi natin naipasa. Diba? Kaya, di ba, ang goal natin sa church, no? Nagsimula tayo sa bahay doon sa baba. Hanggang sa nakarating tayo dito, tinayuan natin ng mga poste-poste. Sabi nga natin, ang plano lang natin noon, lagyan lang ng sawali, okay na tayo. Pero hindi pumayag si Lord. No? Iba yung plano mo at iba yung plano ng Diyos. Hanggang sa dumating na nagkaroon na tayo ng pader. Gumanda yung mga instrument natin. Dati, di ba? Hindi niyo po kasi nakita, nagsimula pa lang ang church. Yung bawat galaw mo, mas malakas pa yung feedback kaysa sa preaching ko eh. Hindi nyo na na-experience yun. Amen? Kasi nga po, hindi dapat tumigil sa plano mo lang, kundi dapat sa plano ng Diyos. Kaya, ulitin ko lang ulit, marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sa susunod na 10 taon, alam ko, ang Diyos may gagawin mas malakas, mas malaki, at higit sa lahat, mas malaking pagpapala para sa ating lahat. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan, legacy. Ipapasa natin. Ipasa mo sa anak mo, umaga pa lang, anak, ang tagalingkod, makapagtapos ka mo ng pag-aaral. Kung hindi mo nakilala si Kristo, wala pa rin. Kulang pa rin lahat ng bagay. Kung hindi mo siya makikilala, wala pa rin. Ganon ang truths. Ang sabi ng mundo, abutin mo lahat ng pangarap mo. Totoo. Pero sabi sa Bible, kulang. Na lahat dapat ng gagawin mo, dapat laging papunta sa Diyos. Sasabi ko sa inyo, paulit-ulit, ang pag-aaral mo dapat laging papunta sa Diyos. Ang pinagkakakitaan mo dapat laging papunta sa Diyos. Pag-abroad ka, dapat laging papunta sa Diyos. Bakit lahat ng yan galing sa Diyos? Yung trabaho mo dapat hindi kinilala sa kundi dapat papunta sa Diyos palagi. May kinikita ka, dapat yan lagi papunta sa Diyos. Hindi yung kumita ka na doon ka pa naging kuripot. Dapat laging papunta sa Diyos. Amen? Kaya lahat ng gagawin mo ay lagi kang mag-iwan ng legasiya na ang paglilingkod ay dapat ginagawa ng lahat ng tao, especially sa iyong pamilya. Pastor, tigas ng ulo ng asawa ko eh. Di mag-pray mo na lang. Di ba sabi ko nga sa inyo, may mga niluhod ka, hindi umepekto eh. Pero may mga prayer kang ibinato mo lang eh. No? May mga prayer kang ibinato lang na akala mo walang talab, pero yun pa pala. Yung pa pala yung tumubo. Baka nga sabi kanina, may mga taninim ako na inalagaan ko eh. Inalagaan ko eh. Kahit walang tubig, diniligan ko, ipapaligo, hindi na ako naligo. Ano lang eh, pang pandilig eh. Pero yung itinapong ko lang, doon pa yung tumubo. Kaya, tandaan niyo po ito, kahit ayaw pakinggan ng anak mo at asawa mo yung salita ng Diyos, tandaan niyo po, don't underestimate the power of prayer and the power of showing ng salita ng Diyos. Share lang ng share, pasa lang ng pasa. Bakit? Makikita mo, lahat ng ipinapasa mo, nagkakaroon ng resulta. Amen? Kaya tayo pong lahat itumayo, palapakatan ng Diyos sa buhay, yung palapakatan yung Diyos na yung sinasamba, come on church, yung mas malakas na palakpak, yung deserve na hari ng mga hari, yung deserve na Panginoon ng Panginoon. Come on! Worship the Lord! Hallelujah! We bless the Lord! Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Dakila kang tunay, Lord God. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat lamang po kami, Panginoon. Dahil napakabuti mong tunay sa buhay namin, Lord God. Marami, Lord God, nagbago sa buhay namin, pero hindi ang iyong pangako, Panginoon. Tapat ka, O Diyos. Kaya, Lord God, aawitin namin ang pangako mo na ikaw ay tapat kailan pa man. Ipapasa namin sa next generation, sa mga taong makakausap namin, at sa mga taong nakausap na ipasa rin ang kanilang pananampalataya, Lord God. At Lord, higit sa lahat sa aming sariling pamilya, Lord God. Panginoon, sa mga magulang, Lord God, bigyan niyo kami, Lord God, ng mabuting puso, Panginoon. Lord God, alam namin, mahirap maging mabuti sa araw-araw. Pero Lord God, tulungan niyo po kami na maging mabuti sa araw-araw, Panginoon. Kahit ang sitwasyon, Lord God, ay hindi pagiging mabuti ang ginagabay sa amin, Panginoon. Turuan niyo kami maging mabuting tao, Panginoon. Maging mabuting mananampalataya. At higit sa lahat, Lord God, maging tapat na lingkod mo, Lord God, may nakakakita man o wala, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God. Panginoon, sa umagang ito, aawit kami muli sa iyo na may pagtitiwala, Lord God, na kami aasa sa biyaya at habag mo,
na kapag malayo sa iyo, wala kami magagawa, Panginoon. Sa lahat po nakakalam ng awitin, alam ko alam niyo na po ito po'y patagal ng awitin, sabayan niyo po kami sa Panginoong Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't lumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Minsan pa nga po sa Panginoong Jesus. Sa Panginoong Jesus. Kung gusto mo sa iyo kamay, hayaan mo gawin yan. Magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Come on, church. Minsan pa kung ginagalamig. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan para ba ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan. Come on, church! I-declare ng iyong labi, ipasa mo. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Come on, church! Come on, church! Awit lang sa Diyos. Hayaan mo makita ka ng Diyos na umaawit. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon. Come on, church. Worship the Lord. Yes, Lord. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon. Come on, church. Taas mong iyong pagsamba. Yes, Lord. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang Come on, church! Awitin mo yung pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. walang piling. Pwede po bang tas mo dalawang kamay? Awitin mo na yung panampalataya. Hayaan mo umawit sa Diyos. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili. We bless the Lord God. Pwede po bang ipikit nyo lang yung dalawang mata?
Close your eyes. Close your eyes. Church, sabi ng Panginoon, according sa kanyang salita, sa John chapter 3, beginning 16, sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya, ang kanyang butong anak ay kanyang binigay upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming mga tao na gustong makinig na pinakikinggan mo. Gustong maranasan yung faith mo. Maranasan yung nararanasan mo sa Diyos. Kaya church, ipasa mo sa Diyos na ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan. Na ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Na kapag ang sino mang sumampalataya, hindi na mapapahamak, kundi maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Come on, church. Worship the Lord. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo. Come on, church. Lift up your voice. Kahit Ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo. walang pinipili, Mga kababaihan, awit kayo sa Diyos. Come on, church, kababaihan. Panginoon, dakila Bless katapat Lord. sa dalangin ko. We Ako'y bless the Lord, God. pinili mo kahit ako ay Walang katapusan. ganito. Walang katapusan ang Come on. Mga kalalakihan, itaas na natin ang tinig natin. walang pinipili Hallelujah! ang puso. Come on, kalalakihan. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo sa buhay ko'y Sa sapat. buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na iyong iniligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon, Tapat kailan let's declare. Pangako niya, pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Pangako niya, Pangako niya'y di nag-iiba. di tulad ng iba. Ang Panginoon. Tapat Taas mo yung dalawang kamay. kailan pa man. Awitin mo sa Diyos, pangako niya. Pangako Niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan. For the last time, church, awitin mo na may pagsamba sa Diyos. Pangako niya'y di nag-iiba, Di tulad ng iba. ang Panginoon tapat kailan pa man. Bless the Lord, God. We give you all the glory. We give you all the praise. We give you all the honor. Ikaw ay Come on, church. tapat. Ibigay mo yung para sa Diyos. Come on. God, deserve your clap offerings. Come on. Hallelujah! Hindi ka nagulat. Yes, Lord. Ako'y tapat. Yes, Lord. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, bago po kami, Lord, tuluyang magtapos, Lord God, Panginoon, sa umagang ito, kami po nananalangin sa iyo, Lord God, ng eagerness, yung spirit ng urgency, Lord God. Dalangin po namin, Lord God, Lord, mag-double time kami, Panginoon, magbasa ng aming pananampalataya, Lord God. Hindi lang sa kaibigan, hindi lang sa close friends, kundi
sa aming malapit at pinakamalapit na kamag-anak, Panginoon. Dahil naniniwala kami, O Diyos, malapit ka nang dumating. Ang panahon ay sobrang iksi na lamang, Panginoon. Kaya ang mundo ay, Lord, pasama na po ng pasama, Lord God. Panginoon, dalangin po namin sa oras pong ito. Muli, Lord, bigyan niyo kami ng mabuting puso, Lord God. Pagiging mabuting tao, pagiging mabuting lingkod mo, pagiging mabuting manampalataya higit sa lahat, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga oras po ito, Lord God, Panginoon, na lahat na aming hahawakan ay pagpalain mo, Panginoon. And according to your word, Lord God, lahat, Lord God, na kami anak mo, na kami sasamahan mo sa mandako ng mundo po ito, Lord God. Panginoon, samahan niyo po kami sa bawat landas sa tinatahak namin lahat, Lord God. We pray, Lord God, Panginoon, we rebuke every spirit of the unbeliever sa aming tahanan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, Lord God, makita sa amin, Lord God, especially sa aming mga magulang, ang totoong pananampalataya sa iyo, Lord God, ng aming mga anak na pinapanood lang kami, Panginoon, every time na mga struggles kami, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, katatagan ng kalooban, Lord God, kalakasan ng puso, Lord God, kauhawan sa presensya mo, kagutuman sa iyong salita, Lord God, Panginoon, kagalakan sa pag-awit at pagsamba sa iyong presensya, Panginoon. Wala man kami sa loob ng simbahan, turuan niyo kami laging umawit, Panginoon, ng papuri sa iyo. Dahil ang papuri galing sa iyo ay nakakalakas ng puso at paglilingkod namin, Panginoon. Huwag niyo kaming hayaan na mapuno kami ng emosyon ng daigdig, Panginoon, kundi mapuno kami ng panampalataya, Lord God, sa mundo pong ito, Lord God. Pagpalain niyo po ang lahat na mga narito po ngayon sa on-site, sa online, at sa bawat kapitbahay na nakikinig sa oras po ito, Lord God. I pray, Lord God, Panginoon, Lord God, sa kagaya nga ng sabi namin, Panginoon, may mga tanim kaming, Lord God, na ibinabato lang namin, Lord God, pero tumutubo, Lord God. Alam namin, may mga word of God minsan, Lord, na parang hindi namin tanggap, Lord God, at hindi tinatanggap yung bawat sinasabi namin. But still, naniniwala kami, ang tanim ay tanim, Lord God, na kung saan, pag nagbato kami ng Word of God, nagsabi kami ng Word of God, tutubo ito sa tamang panahon, sa tamang tao, at sa tamang kaparaanan mo lamang, Panginoon. Kaya Lord God, today, Lord, I rebuke every spirit, Lord God, ng Lord, pag-doubt sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. Sa bawat tahanan namin, Lord, kung mayroon mang may sakit, pagalingin niyo po, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, kung may mga nangihinang mga kapatid, I pray, Lord, ang panalangin po ito, Lord God, ng kalakasan sa buhay po nila, ang maging daan, Lord God, para lumakas sila, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord God. At Lord, pinagbabawalan ko pong pakialaman ng demonyo ang bawat pinagkakakitaan ng bawat magkakapatid na kapatid sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I rebuke the spirit of insecurity, the spirit ng pagpainggit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, tunay kang Diyos, totoo kang Diyos, at nilikha mo kami iba sa iba. Kaya Lord God, kung may pagpapala ang iba, may pagpapala rin na para sa aming lahat, Panginoon. Hayaan niyo pong pagpalain niyo kami ng iba-ibang paraan, Lord God. Sa paraan, Lord God, na kalooban mo sa buhay namin, Lord God. And today, Lord, salamat po. Napapasalamat lang po kami sa bawat kabutihang ginagawa mo sa buhay namin. Salamat po sa iyong salita, Panginoon, na napakinggan namin sa umagang ito, Lord God. Patuloy kang maghari, malawalhati, madakila, sa pangalan ni Jesus tayo pong lahat ay magsipagsabi po ng malakas na. Amen. Malapatan ng Diyos sa buhay. Amen. Makakaupo na po tayo saglit. Steady. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ayan. Ayan. Actually, mag-special number po siya. Ayan. At tayo po'y sama-samang magbigay ng ating mga ikapo, no, ng ating offering para sa Panginoon, no, buong puso't buong pananampalataya nating ibigay sa Panginoon. Kaya po, sa pagkakataong ito, tayo po'y magdarako sa ating tithes and offering.
lahat ay tapat. Iba sa akin sapat. Praise the Lord. Ayan, sa Diyos po ang papuri. Dahil dyan may ice candy ka mamaya. Ay, ikaw din. Siya din daw. Purihin ng Diyos. Ayan, muli po, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa buong isang linggo? Ayan, at medyo mainit po so inom-inom ng tubig, lalo na po sa mga matataas ang blood pressure. No, wag tayong hayaang hindi makainom ng tubig sa maghapon. So darako po tayo sa ating announcement. Ang ating pong announcement, muli po yung ating mga activities sa buong isang linggo. Kada Lunes po, alas 8 ng gabi, wag pong kakalimutan, tayo po'y sama-samang nananalangin sa ating bawat tahanan. Hindi man po tayo magkakasama, pero every time na tayo po'y nananalangin, tayo po'y kumukonekta in spirit. Kaya po muli, mga nanay, tatay, mga anak, mga bata, kung halimbawang busy si mami at daddy, paalalahanan ang mga magulang na, nay, prayer time ngayon. Mag-teamwork tayo. Mag-teamwork tayo para sama-sama tayo makapanalangin. Dahil alam po, marami yung demonyo, ang lupit gumawa ng paraan para madistract ka. Pag Lunes, dun ka busy. Pag Martes, hindi ka busy. Tapos pag Miyerkules, doon ka naman busy. Napapansin nyo po? Ayan. Kaya po, every Wednesday, meron po tayong prayer meeting. Alas 7 po yan. Ngayon po, sa lahat ng malapit, inaaniyahan po natin na pumunta po ng on-site. Huwag na pong mag-online. Ang online po, applicable sa mga malalayo. Sa mga malalayo, mga kapatid, meron po tayong online po. So, sama-sama pa rin po tayong manalangin. Kada alas 7 po yan ng gabi ng Miyerkules ng linggo. At sa Miyerkules ng bawat linggo. Ang guloy, no? Ang hirap. Ayan, tapos po, every last Wednesday of the month, doon po natin ginaganap ang ating cottage prayer. So, this month of April, ang ating pong cottage prayer ay sa Lasio family po. No? So, next Wednesday pa yon. Ngayong Wednesday, dito pa rin po tayo sa church. Ayan, tapos po ang ating Saturday, yon po ay ang worship team practice po. Kaya, expect nyo na po na kapag mga alas 6, medyo mag-iingay dito sa church. Pag halimbawa naririnig nyo niya medyo sintonado, pwede nyo naman batuhin yung church. Na ang boses na nagpa-practice ay papalayo. Anyway, yun po every Saturday may practice po ang worship team. At sa mga nais po na mag-special number, pwede naman pong pumunta dito sa church. Diba? Kumbaga tinatouch yung heart mo. Na nagpa-practice ka na pala ng matagal, nahihiya ka lang mag-approach, na gusto ko pong mag-special number. Every Saturday po, nandito po kami. So, punta lang po tayo dito sa church para pasadahan natin ng isang beses po. Saturday po yan po, Tapos, ang another announcement po, ngayong linggo, ayan, meron po tayong tinatawag na Family Day. Alright. Yes, dahil po ang church, hindi ka lang miyembro, tayo po rito ay family. That's why we celebrate a family day at hindi siya magiging family kung wala ka. Sabihin mo nga sa katabi mo kung wala ka. Diba? Pag sa school, umiiyak yung bata, malungkot yung bata. Di ba may family day sa school? Pag wala si mama o wala si papa, hindi niya ma-feel na family. So, dito naman, let's practice naman po. Wag na magiging issue yung dala. Lahat yan, hindi tayo pinagkulang ng Lord. Di ba po? Ilang taon na tayo? 11 years na tayo. Hindi tayo pinagkulang ni Lord. Laging sobra-sobra. Kaya po, dalhin natin ang ating mga sarili. Yung buong isang linggo, ipanatag ang sarili. Huwag magpapa-apekto sa bulong ng demonyo. Kasi ayaw ng demonyo ng family day. Kasi sa family day, nai-intact yung family. Mas umaangat yung love kaysa sa paghati-hati ng family. Kaya po, sa linggo ay meron po tayong family day at ang announcement yan, eto na po, after ng meeting, so further announcement ni Pastor. And then tayo po ay may meeting after nitong announcement at bago pa mag-groupings. So, yun lang po. Pero bago natin makalimutan, muli, happy birthday, Ninang Feb. Ayan, happy birthday po.
Sa legal, 654 siya, pero sa totoong buhay, 56 na siya. No, sa birth certificate, 54 years old si Ninang Feb. Pero yung pala siya ay ipinanganak ng, 56 na siya pala dapat ngayon. At kahapon sa pag-uusap namin, doon namin nalaman, maski pala ang aking mother, komplikado rin pala ang kanyang birth certificate, no? Ayan, so yun lang po. At pinapasa ko na po yung mic kay Pastor. Okay po, no? Magandang umaga po sa ating lahat. Andiyan po kayo mga kapatid. Okay, next week po ay meron po tayong family day po sa Okamukam po gagawin. Kaya after po ng closing prayer, ay wag na po muna kayo umalis po sa inyong kinaupuan kasi mabilis na meeting lang po para po pag-usapan lang po ang ating schedule o ating mga itinerary po sa darating pong Sunday. Okay po ba mga kapatid? Okay ha? Kaya ulitin ko lang po ulit ha. Wala pong mawawala. Diba sabi ko nga po, ang anniversary po kasi nakatutok lang po siya sa anniversary ng church. Pero yung pamilya po, family day po, nakatutok po sa pamilya po natin. Kaya pag may anak ka po, doon nyo po i-take yung time na makasama po yung bawat pamilya po natin. Okay po ba mga kaya pag-usapan pa tayo mamaya. Huwag na po kayo tumayo, panalangin na po ako. Panginoon, salamat po Lord God, Panginoon, sa oras pong ito. We pray to you Lord God, ang iyong kalawalhatian sa buhay naming lahat, Panginoon. Lord, pagpalain niyo bawat nag-offering, Lord God, ngayong umaga po ito, ng tithes. Dalangin po namin, Panginoon, punuin niyo po ito ng siksik, liglig at umaapaw yung bawat aming mga sidlan, Panginoon. Pagpalain niyo po itong lubos, Lord God. And I pray to you, Lord God, na sa lahat ng gagawin namin, magtagumpay po kami. Samahan niyo po kami sa buong isang linggo pong ito. At higit sa lahat, pagpalain niyo bawat may trabaho, may negosyo, at bawat may ginagawa, Lord God, para may pagkakitaan. Samahan niyo po kaming labos palagi. At sa aming mga pag-uusapan, Lord God, dalangin po namin for your wisdom, for your knowledge, and your understanding, Panginoon. Lagi kang maghari at maluwalhati sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa mga nasa online po, magandang umaga po sa inyo. See you on Wednesday. Okay ha? Okay po, meeting na po tayo mga kapatid. Saglit lang po ito bago po tayo mag-groupings. Okay, ang ating pag-uusapan po is about po sa ating family day po next week. Yan po ay from maghapon po tayo sa Okamukam, sa Sunday.